it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Amen. Pagka sinunod mo ang kanyang salita, meron ba kang nakitang kahirapan? Yung sinabi niya, prosperous and success. Lagi tayong mananagumpay, mga kapatid. Pagka sinusunod natin at pinagkatiwalaan natin ang kanyang salita. Dahil buhay-buhay yan. Nagnagumpay na tayo, mga kapatid, dahil nanagumpay ang Diyos sa atin, nanagumpay na ang Panginoon sa atin 2,000 years ago. And we are already victorious, mga kapatid, because we are the Son of God, we are the child of God, sons and daughters of God, mga kapatid. Kaya kanina ang tanong ng nag-exhort kung bakit hindi natin nararanasan sa giving, di ba? Bakit natin nararanasan ang pagpapala ng Diyos? Dahil minsan sabi ko na minsan hindi tayo nagtitiwala dito, mga kapatid, sa salita ng Diyos. I'm not judging you, mga kapatid. Hindi ko kayo ginajudge. But I know naman na binabasa niyo po ito. Ang salita ng Diyos. Dahil lahat naman tayo Kristiyano. Amen? Kung meron man tayo minsan hindi busy tayo sa pagbabasa, meron na yung audio Bible. Amen? Kaya buti ng Diyos, mga kapatid. Hinanday na po lahat. Ilalam niya ang tao, mga kapatid. Ako, inamin ko, mga kapatid, minsan tamad ako magbasa. Amen? Kaya minsan nag-audio Bible na lang. Pero mas maganda yung basahin mo ang salita ng Diyos mo. Pag binabasa mo ito, ibig sabihin ka nakaswap ng Diyos. Amen? Sinabi niya dyan sa Psalm 1:3, and he will be like a tree firmly planted and fed by stream of waters. Ito, mga kapatid, ang mangyayari sa iyo if you trust in the word, in His word. It's the Bible. Sabi niya, he will be like a tree firmly planted and fed by stream of waters, which yield in fruit in its season. Amen? Pagka-season ng mamumunga yan. Ganyan din ang buhay Kristiyano, pag magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. And it live, sabi niya, and it live does not wither, hindi ito malalanta. And in whatever he does, he prosper and comes to maturity. Nandiyan na naman ang prosper, mga kapatid. Doon sa Joshua, prosper. Sa Psalm, prosper, mga kapatid. Kaya tayo mananagana pag tayo nagkitiwala sa kanyang salita. Amen? Kaya ano ang kahalintulad, mga kapatid, ng tao na nagtitiwala at bumabasa at ipapinapamuhay ang kanyang salita? Ang sinabi ng Biblia, therefore, sabi niya, anyone who hears this word of mine is Jesus, mga kapatid, ang nagsalita. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice, ipinapamuhay. Sabi niya, katulad, it's like a wise man who built his house on the rock. Rock, mga kapatid. Sino yung rock? It's Jesus. And the rain come down, the stream rose, and the wind blows, and beat against that house. Ano nangyari? Yet, it did not fall. Dahil nakatayo po siya sa bato. Because of it had its foundation on the rock. Dahil nakatayo po siya sa bato. It's the same thing sa buhay natin, mga kapatid. Pag nakatayo po tayo sa Panginoon Hesus, pag iniwala po tayo sa kanyang salita, ang sabi ng Bible, dumating man ang bagyo, yet it did not fall. Yan ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Kaya lang ang sinabi ng Bible, yung mga hindi sumusunod sa kanyang salita, na binabasa at hindi pinapamuhay, but anyone who hears this word of mine and does not obey them, ano mangyari? It is like a foolish man who built his house on sand. Hindi ba to? Sand. Amen? Ano yung, pag pumunta kayo dagat, ano nangyari sa sand? Amen? Mabilis yan malusaw. Amen? Sabi niya, the rain poured down, the rivers flooded over, the wind blows hard against that house. Ano nangyari? And it fell. Bumagsak. And what terrible fall that was. Terrible fall, mga kapatid. Ang hindi naniniwala, nakikinig, pero hindi niya pinapamuhay ang kanyang salita. Ang nangyayari, mga kapatid, it failed. Malalaglag po tayo, masisira po tayo. And what a terrible fall that was. Terrible, mga kapatid.
fall. Hindi lang basta bumaliktad. Total wreck yan. And the word of God is like a water. John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya ito ang dapat na pagtiwalaan natin mga kapatid. Wala nang ibang totoo. Wala nang ibang katotohanan. Wala nang ibang matuwid kundi ang salita ng Diyos. The word of God is like a light. Bakit? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung ilaw natin mga kapatid sa ating mga daraanan, Psalm 19:105. Ito yung sinabi ni David, mga kapatid. And the word of God is like a seed. For you have been born again, for not a perishable seed, hindi yung nasisirang seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Nandun lagi ang word, mga kapatid. The word of God is like a sword. Kaya ang word of God, mga kapatid, mag-ingat kung paano natin ito iwas-iwas. Paano natin ito itama. Amen? Kasi pag mali tayo mga kapatid ng pagwasiwas, kung saan sumusugat yan, masakit. Kaya ingatan ang salita ng Lord dahil ito'y matalim. Ito'y masakit mga kapatid. Sabi niya dyan, for the word of God is a living and active. Living, mga kapatid. Kaya sinabi kanina doon sa 2 Timothy, God's breath. All Scripture is God's breath. Sabi niya dyan, sabi niya, the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit. Gaano ito mga kapatid katalim? Amen? Kahit doon sa hallelujah. Joint and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. It's the heart. Hindi yung utak mga kapatid, hindi yung mind. It's heart. Gaano ito ka-active, gaano ito makapangyarihan ang salita ng Diyos. So marapat mga kapatid na magtiwala po tayo sa kanyang salita. Dahil kung ano ang binitawan ng Lord, ano ang pangako ng Diyos mga kapatid sa kanyang salita, mangyayari yan. Sinabi ng Lord na kung mamaniwala ka sa kanyang anak, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, mangyayari yan. Pag sinabi ng Lord, sinabi sa kanyang salita na He prepared a house for you and me. At pagkatapos niya, babalik. Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ng kanyang salita, kukunin niya tayo at doon tayo titira sa mansyon. Hindi lang bahay, mga kapatid, mansyon yun. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Mga kapatid, paniwalaan natin kasi salita ng Lord yan. Kung wala man tayong mansyon dito sa mundo na to, wala man tayong bahay, mga kapatid, na maganda doon sa bahay ng ating Ama, mayroon tayong mansyon doon nag-aantay na. At hindi lang mansyon doon, hindi ganito ang ginamit na materialis. Anong sabi niya doon? Gold. Apakan mo gold, higaan mo gold, gaano ka kayaman. Amen, dito nga nakikita lang natin ang gold. Hindi pa puro. Doon, purong-puro ang gold doon, mga kapatid. So ganun tayo kayaman kay Lord, amen? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya paniwalaan natin ang kanyang salita. Ang number 2, be filled with the Holy Spirit, the temple of God. Sabi nga kanina, now we are the temple of God. Amen? Bakit kailangan, mga kapatid, to build a godly life? Bakit kailangan natin, mga kapatid, na to be filled with the Holy Spirit? Amen? Alam mo, kapatid, ang Holy Spirit, ang sabi ng Bible, if you blaspheme with the Son, it will be forgiven. But if you blaspheme with the Holy Spirit, it unforgiven sin, mga kapatid. Ganun kahalaga ang meron ka na Holy Spirit. Gaano kahalaga, mga kapatid, yung identity mo sa Diyos. Dahil ito yung seal natin, ito yung seal, ito yung pangalan nun, yung pinakalugo na bilang Kristiyano. Ito yung nakikita ng Ama sa atin. Amen? Dahil ito ang meron sa Panginoon Jesus, mga kapatid, kung bakit siya nagtagumpay. Dahil kung wala ang Holy Spirit sa buhay Kristiyano natin,
Sabi ko kahit anong gawin natin na pag-atin-atin mga kapatid, ganun gawin natin na pagdasal kung walang Holy Spirit. Dahil ang sabi ng Bible, siya ang tumutulong sa atin sa panalangin. Siya ang tumutulong sa atin sa ating mga kahinaan. Siya ang nagbibigay sa atin ng comfort sa ating mga kalungkutan. Siya ang tumutulong sa atin mga kapatid at mga mensahe na mayroon tayong mga kapatid na gagaling sa Ama yun, sa kanyang anak at dinadala ang Holy Spirit sa atin. Gaano bahalaga ang Holy Spirit sa buhay natin mga kapatid? He's a great comforter natin. He's a great teacher natin mga kapatid. He's a great reminder natin. Amen? Kaya lagi natin hilingin kay Lord na ma-fill tayo ng Holy Spirit. Dahil ang sabi ng Bible, kung sino ang humingi ng Holy Spirit sa Kanya, free na bibigay niya sa atin. Hindi walang bayad yan mga kapatid. Ang Holy Spirit is a person mga kapatid yan. Hingin natin na nais natin na makapilusip sa bawat araw. Siya yung mag-lead sa atin. Importante mga kapatid ang buhay Kristiyano to be filled with the Holy Spirit. Without a Kristiyano kapatid na without the Holy Spirit, sabi ko sa inyo, walang saysayang buhay. Pinangako ng Ama yan. Kaya sabi niya, when the Holy Spirit come, it will give you power. When the Holy Spirit truth is come, He will lead you into all truth. Lahat ng katotohanan, mga kapatid. Kaya mahalaga ang Holy Spirit sa bawat buhay ng bilang Kristiyano kapatid, isang tao. Pagsikapan natin na magkaroon tayo, be-filled tayo ng Holy Spirit, ilid tayo ng Holy Spirit. Pagsikapan natin na ito mga kapatid, baguhin tayo ng Diyos. Amen? Pray. Dahil ang sabi niya dyan, anong sabi ng ang trabaho ng Holy Spirit? It is the Holy Spirit who causes us to live a life pleasing to God. Yung kaaya-aya sa paningin ng Diyos mga kapatid. Kung hindi tayo kaaya-aya sa paningin ng Diyos, nung tayo nasa mundo pa, at tinanggap natin ng Diyos at meron tayong Banal Espiritu mga kapatid, sabi niya dyan, who causes us to live a life pleasing to God. Amen? Maganda sa paningin ang Diyos, Ama, ng tao na mayroong Banal na Espiritu mga kapatid. Pinapanahanan ng Holy Spirit. So He is the inner power that changes us from the inside out. Sa labas, sa loob mga kapatid, kaya tayong baguhin. It's the power. It's only the power makapagbago sa atin. It's the Holy Spirit. Narinig ko nga doon sa tibo sa mga mami, she is the stopper. Sa tuwing gumagawa ka ng mayroon kang maisip o makonvict na yung gawa mo na alam mong medyo alanganin, sabi niya doon na siya raw yung stopper. Amen. Kasi siya yung pumipigil sa'yo eh. Amen? Nagmawa na ng hindi maganda. Kasi nga mahal, nandyan na sa'yo yan ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit mga kapatid, hindi pwedeng magsama dito ang flesh sa Holy Spirit. Tandaan po natin, magkontradict yan. Amen? At malalaman mo mga kapatid ang Kristiyano na mayroong Banal na Espiritu. Laging conviction ng tao na mayroong Espiritu mga kapatid ang pagkakaisa pagmamahalan. Walang conviction ng Holy Spirit na ang conviction ay magkawatak-watak. Walang conviction ng Holy Spirit na sinasabi, iwasan mo sila. Walang ganun na conviction ng Holy Spirit mga kapatid. The Holy Spirit always convicted you to love. Unity, mga kapatid. Magtiis. Amen? For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is there is freedom. Amen? So sabi niya, so all of us who have had that veil removed can see the reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit, He make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Sino gumagawa ito mga kapatid? The Holy Spirit. Gagawin niya tayo mga kapatid na maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Kaya mahalaga ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Kung nais natin mga kapatid na manatili na naka-raise ang banner natin to raise the banner of God, desire and pray
to be filled with the Holy Spirit, mga kapatid. Dahil, sabi ko nga, purihin ng Lord, kahit ano yung gawin natin, mga kapatid, na wagayway, mga kapatid, ng banner ng Diyos, kung wala tayong Holy Spirit, still, mga kapatid, hindi tayo kalugod-lugod sa mata ng ating Ama. So, but the Holy Spirit, sabi niya, but the fruit of the Holy Spirit is, ito yung meron ka pagka filled ka ng Holy Spirit. Ano ang meron ka? Love. Kaya sabi ko kanina na walang conviction ng Holy Spirit na pagkawatak-watak, mga kapatid. Walang conviction ng Holy Spirit na mag-iwasan. Ang laging conviction ng Holy Spirit ang magkaisa tayo, pagmahalan tayo. Kaya sabi ng Panginoon, love one another. Amen. Ngayon, kung hindi tayo marunong magmahal, tuturuan tayo ng Holy Spirit, mga kapatid, kung paano tayo magmahal. Amen. Ngayong gabi, pray, mga kapatid, na be filled with the Holy Spirit. Joy. Peace. Ito yung joy, mga kapatid. Ano man yung meron ka, katulad ng may testimony aking may bahay kanina, mga kapatid. It's ironic naman talaga. Paano ka magiging masaya sa gitna ng inyong mga problema? But if you have the Holy Spirit, you are the filled with the Holy Spirit, mga kapatid, itong joy ang meron ka. Magawa mo pa rin ng magalak, nagpasalamat. Amen? Kapayapaan ang meron ka. Long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kung dati, bara-bara tayong gumalaw. Pero pag meron tayong mga Holy Spirit, meron tayong self-control. Amen? Kung dati, magaspang tayo magsalita, but if we have the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit, mahinahon na kami magsalita. Amen? Yan po, sabi niya, against such, there is no law. Colossians 5, mga kapatid, 22 to 23. Number 3, imitate Christ, the foundation of Jesus. Ito, mga kapatid, yung sinasabi ko kanina. Sinabi ng binasa natin, mag-ingat. Bakit tayo mag-iingat, mga kapatid? Dahil ngayon, sa mundo, mga kapatid, maraming naniniwala, maraming nakiklaim na Kristiyano, pero mali yung foundation nila. Ano yung foundation nila? Nandyan tradition nila, nandyan yung religion nila, nandyan yung mga ritual, mga kapatid, na ginagawa nila. Nakala nila yun yung pinaka-foundation ng kanilang kaligtasan. Yun yung foundation ng kanilang pananampalataya. Nandyan yung religion, hindi. Sabi, dito ako, Katoliko, mula pa nung nagpanag ko, ganito na ako. Ito yung nakagisnan namin. Yun yung maling-maling, mga kapatid, na pundasyon ng pananampalataya. Although, kilala natin na may Diyos, pero yung pundasyon natin mali. Wala itong salita ng Diyos. Amen? Wala ring Holy Spirit. Ang pundasyon mo, nandun pa rin sa kabila. Amen? Ang pundasyon natin, nandun pa rin sa, tawag doon yung tradisyon. Tradisyon kasi ito eh. Ito nagisnan ko. Rituals, mga kapatid. Yung paulit-ulit na taon na ginagawa, nandyan pa rin. Kaya sabi ng Apostle Paul, mag-ingat kung paano mo i-build up yung foundation, mga kapatid, na meron, na pananampalataya ka. Pananampalataya na meron ka. Amen? Sabi nga, but whoever is building on this foundation must be very careful. Pinag-iingat po tayo, mga kapatid, dahil maraming naliligaw. Akala nila, yun sila. Meron pa nga nagdadasal sa Mama Mary daw, doon daw sila nagdadasal. Pray for us. Sabi daw laging sinasabi, pray for us, Mama Mary, pray for us. Hallelujah. Pwede naman tayo magnalangin ng diretsahan sa Panginoon. Amen? Romans 5, mga kapatid. 1 to 5. Yun yung ginawa ng Diyos sa buhay niya sa atin. Yun yung pribileyo na bilang Kristiyano tayo. Inopen niya na, mga kapatid, yung veil. Inopen niya na yun yung pintuan na sarado na makapag-communicate tayo sa Panginoon. Binigyan na nga tayo ng number ng Lord eh. Amen?
Yung Jeremiah, ano number na yun? 3. Amen. So bakit doon pa tayo sa kabila magdasal? Amen. Eh kung makapag-direct naman tayo sa Panginoon. Kaya may mga mali, mga na pundasyon. May mga mali na paniniwala. May mga mali na prinsipyo. Amen. Kaya minsan, nasabi ko nga kanina na kunting siko lang ng kahirapan mga kapatid, kunting siko lang ng sitwasyon, bagsak na. Amen, hindi mo na siya makita. May narinig ako minsan mga kapatid, hindi ko na siya nakikita. Matibay ito, sir. Amen, matibay. Kapatid. For no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Wala nang iba na pundasyon na dapat meron tayo mga kapatid. Is Jesus kasi nandyan na siya. Amen? Jesus became the best example for us. Jesus became the best example for us in His word, in His action, and His character. He showed us how to live a life pleasing with God. Amen? Magagawa ba natin ito mga kapatid? Yes! Sa tulong ng Banal na Espiritu mga kapatid. Dahil hindi natin ito magawa sa sarili natin kakayahan at katalinuhan. By the power of the Holy Spirit, magagawa natin ito mga kapatid. Ipamuhay ang buhay ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Sabi niya, from now on, 1 Peter 4:2, then you must live the rest of your earthly life controlled by God's will. Sabi niya dyan, rest. Yung mga natitirang buhay natin mga kapatid, ilang taon na po ba tayo? Sabi niya, you must live the rest of your earthly life controlled by God's will. Hindi na yung ito, mga kapatid, dapat. Nabubuhay na dapat tayo ng will ng Lord. Sa ganong kaparaanan, mga kapatid, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng kanyang salita, mga kapatid. Dahil kung wala ito, ang salita ng Lord at ang kanyang Banal na Espiritu, hindi natin may pamuhay yung anong kalooban ng Diyos, mga kapatid. And not by the human desire. Dahil kung ito ang meron po tayo, human desire, wala tayong magagawa, wala tayong mapapala, mga kapatid. Kaya kailangan itong tatlo, the Word of God, the Holy Spirit, and Jesus. Dapat ang pundasyon natin is Jesus, mga kapatid. Amen? Dahil kung ano ang meron ng Panginoon sa mga kapatid, ito, Word of God. Meron din siyang Holy Spirit. Paano niya ginamit ang Word of God nung malam natin nung siya'y nasa wilderness? Ginamit niya po ito. At maraming beses niyang kinut ang Biblia, mga kapatid. It doesn't matter yung book, chapter, and verse. As long as that's the Word of God, mga kapatid. Kaya kailangan, kahit isang araw, isang linggo, meron tayong memory verse na makuha. Sa isang linggo na lang. Amen. Baluwag na yun. Kasi sa isang araw, medyo, alanganin. Amen. So sa conclusion na po tayo. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. To raise the banner of the Lord, mga kapatid, to conclude, sabi, you must all have the same attitude and the same feelings. Amen. Love one another and be kind and humble with one another. Humble and kind, mga kapatid. Do not pay back evil with evil or cursing with cursing. Instead, pay back with the blessings. Amen. Laging tayo ng blessings, mga kapatid. Magbitaw tayo ng pagpapala. Because a blessing is what God's promised to give you when He called you. Pag tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, hindi mo na kailangan magkumahog ng pagpapala. Spiritual and physical pagpapala, mga kapatid. And we are, mga kapatid, tayo lahat, tinawag ng Diyos. Dahil kung hindi ka tinawag ng Diyos, wala ka dito ngayon. Amen? Nandun ka sa kabila. Sabi diyan, as the scripture says, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep
from speaking evil and stop telling lies. You must turn away from evil and do good. You must strive with peace, strive for peace with all your heart. Amen. Mabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Amen. Tayo po tumayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Lagi natin tandaan, mga kapatid, na mahal po tayo ng Diyos. Amen. Saan naman meron po tayo na sitwasyon sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Dahil nangako ang Diyos natin sa kanyang salita na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Hallelujah. Pagkus nangako ang Diyos natin, mga kapatid, John 10:10, I came that they may have life abundantly. Amen. Paniwalaan ang kanyang salita, mga kapatid. Magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang tanong, do you know Jesus personally? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The question, mga kapatid, do you know Christ personally? If not, maybe maaaring kilala natin ang Diyos. Maybe kilala natin na hindi ng 50-50. Maaaring kilala natin siya, lubusan natin siyang kilala. Amen. If not, sabi na, if you can pray to Him, you can pray to Him tonight by asking Him to come into your life. Kung hindi pa natin, mga kapatid, lubos na alanganin tayo sa ating kinatayo ng pananampalataya, panalangin po tayo and invite Jesus to come into our life, to govern our life, to control our life, mga kapatid, to lead our life. Amen. Sabi niya, call upon Jesus tonight, repent, turn from your sins, and turn to Jesus. Ask Him to forgive you of your sin and acknowledge Him as your Savior and make Him the Lord of your life. Ang Diyos natin, mga kapatid, napakabuti po yan. Ano man yung hingin mo, ano man yung nais mo, dalanak ka na, ibigay niya lahat sa iyo. And remember, mga kapatid, sa lahat ng pangako ng Diyos and all the promises of God and His Son, yes and amen lang yan, mga kapatid. Walang no sa kanyang mga pangako through His Son, mga kapatid. Ngayon, kung meron tayong mga langanin, mga kapatid, na mga desisyon, langanin na mga tinatayong mananampalataya, pray to Jesus. Alam naman natin, mga kapatid, na wala isa ang matawid. But by the grace of God, nandito po tayo lahat. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Walang matawid po sa atin. But by the grace of God, nandito po tayo nagpupuri. And if we accept Jesus, sabi ng Bible, mga kapatid, if you receive, believe in Jesus, you have the right to become a child of God. So, mga kapatid, ang sabi ng Bible, wala na isang katuwid. Pero pagka tanggap po ang Panginoon sa katotohanan, ang sabi niya, you have the right to become a child of God, magiging anak ka ng Diyos. Amen? Sabi niya, if you confess in your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. But believe with the heart of resulting in righteousness, and one confesses with the mouth resulting in salvation. Romans 5:9-10. So everyone who calls to the name of the
kung ito ang ginawa mo sa buhay mo, trust in His Word, be filled with the Holy Spirit, and you make Jesus be the foundation of your faith, of your life. Ano man mga kapatid ang naghanap sa buhay mo, ano man nung meron ka, still, mga kapatid, nakatayo ka pa rin sa batong matibay, which is Jesus, mga kapatid. Kaya encourage ko, mga kapatid, kayo ngayong gabi to pray to our Lord Jesus, pray to our Father. Hallelujah, nabigyan po tayo, mga kapatid, ng puso. The filled with the Holy Spirit. Holy Spirit, come into our life. Fill our heart, O God. Tonight, O Lord, we pray na magsimula mo ngayong gabi, Panginoon. Dalangin namin na pagharian mo kami, pagharian kami ng Holy Spirit, O Panginoon. Because Lord, we cannot do nothing, Lord. We can do nothing, O God. We can do anything, O Lord, without you, Jesus, sa aming mga buhay. Dalangin namin, O God, ngayong gabi, to prepare our heart, to prepare our mind, to prepare our whole being, Lord God, to receive the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and lead us. Come, Holy Spirit, sa aming mga buhay, and comfort us. Come, Holy Spirit, and lead us and comfort. Lord, you have promised unto us, Lord, you have promised that when the Holy Spirit comes, it will give you power, that was written in your word. And Lord, we claim the promise tonight that when the Holy Spirit comes into our life, He will give us the power, Lord, hallelujah, to conquer everything, O God. And Lord, because we are more than conqueror, because we are your child, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. For the Holy Spirit, O God, na siyang tumutulong sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na may mabuhay, na matutulungan mo magtiwala sa iyong salita, Lord. Matutulungan magtiwala sa mga pangako, Panginoon Diyos. Alam namin, O God, na kung nangako ka, anong sinabi mo, Lord God, matutupad sa aming mga buhay, Panginoon. Mga kapatid, desire and pray na pagkarin mo tayo ng Holy Spirit, Lord. Ngayong gabi, magsimula, mga kapatid. God will continue, God will start to change our life for all, mga kapatid. And our life will never be the same again. In the name of Jesus. Sa Panginoon, ang kanilang Espiritu, pray and pray, mga kapatid, pray. Hallelujah, hallelujah. Amang Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito na pinagkulo po sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa Panginoon Espiritu na sa tumutulong sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong pagkakalala, Panginoon, na pinagkulo po sa amin. Upang hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord Jesus, for giving our part to us, Panginoon. Thank you for everything you have done unto us, Lord. Thank you sa lahat, Panginoon Diyos. Thank you, Lord, thank you. Wala ka lang isang Lord, kundi sa salamat ka, Panginoon. And Lord, hallelujah. Inanayahan ka namin, Lord God, sa gabi nito, sa aming mga buhay, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon Diyos, sa iyong kalooban, Panginoon. Mamuhay naman po kami, Lord God, dahil naman sa iyong kalooban, Panginoon. Thank you, God, sa lahat ng kapatid ko na nandito ngayon, Lord God, sa ngayong gabi, Lord. I pray, O God, hallelujah. Ano man ang meron kami mga dinadalang mga pagsubok, mga sitwasyon sa buhay, Panginoon Diyos, we declare in the name of Jesus, Lord, na pagkawas namin sa sanctuary mo, Panginoon Diyos, hallelujah, ay uwi kami ng may kapayapa at matagumpay na buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Protect us, Lord, guide us, lead us, Panginoon. Wala kami magagawa, God, kung wala ka sa buhay namin. At ikaw ang aming kailangan, Panginoon Diyos. Wala na kami ibang kailangan, Panginoon Diyos, kundi ikaw lang. Ay ikaw, O Diyos, ang dumipas sa amin sa krus, Panginoon, nung time, o God, na kami dapat patulan ng kamatayan. But Lord, is you said, nag-said in your word, Lord, that it, patawarin mo sila, Ama. Dahil hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Lord, thank you sa ginawa mo ito, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, sa ginawa mo sa bawat buhay. We declare, God, the victory
sa bawat buhay namin sa noon tulad mo bilang magpunta, Panginoon. Lord, maraming salamat po rin sa kanilang kasama. Hallelujah, Hallelujah Church. Desire, mapagkaren tayo ng mga Espiritu. And Lord, pray, continue to bless us spiritually, Panginoon. Thank you, God, na kami ginamit mo ngayon kami. Thank you, God, ginamit mo ngayon kami sa Panginoon, ngayon sa pagkarin mo. Thank you, Lord Jesus. Sama, binabalik na sa mga Panginoon sa pagpasalamat. Hallelujah, sa ngalan ng mga anak, at ng mga ng Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Bago siyuhan ng Kuya Larry ang gawain, purihin ang Panginoon. Bago siyuhan ng Kuya Larry sa pagtatapos, hallelujah. Holy Spirit, fill in the hearts of your people. Allow it to manifest to each one of us tonight. Hallelujah. Hallelujah. Worship, church. Worship. Live for this last. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. I will put
in you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. The word of the Lord came to us tonight. And when you hear the word of God, do not harden your heart, church. Allow the Holy Spirit to manifest on your life. Marami na tayong sinubukan sa buhay. Yet, somehow may dumating na mga fluctuate and failures. When the disciples, Simon Peter, were healing and with Jesus Christ, ang sabi niya, we have nowhere to go but on you, Jesus. When David was placed in a situation na ang pamilya were captured by the enemy, and that's the time of Ziklag on his life, wala siyang ibang ginawa kundi tumawag siya na mga lingkod ng Diyos at manalangin. Tayo din sa mga buhay natin, allow the Holy Spirit to work within you today, church. And do not harden your heart. Allow Him to manifest. Hallelujah. 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 Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Sa mga oras na to, uncertain po kami, O Diyos. Yet, narinig namin ang iyong aral. Lahat magaganda ang plano mo sa aming mga buhay. But you allowed us to encounter situations na hindi namin control, Lord. At ito yung tinataas ko sa inyo sa gabing ito, Panginoon. Allow the Shekinah glory, Lord, fall in this place, and this church will be delivered. This church, Lord, will be your vessel. Cast all, everything na mayroon sa pagkatao namin na alam mo, Panginoon, na hindi namin ibinigay sa inyo. Huwag mo hayaan, Panginoon, lilipas ang gabing ito na hindi mo kami ibaba, Panginoon. Huwag mo hayaan ang iyong mga mayayamang salita lilipas sa pagkatao namin. Hindi ho namin alam kung ano magaganap sa araw ng bukas, Panginoon. Pero mayroon kang binitawan sa aming kalagitnaan ngayon. Kaya mong magbigay ng bagong puso sa bawat isa sa amin, at kaya mong magbigay ng Espiritu na galing sa iyo, Panginoon, na kaya magpakumbaba at tumanggap. At ito ang nais kong panalangin, Panginoon, sa iglesyang ito. Unite us with one accord. At sa mga oras na ito, Panginoon, sama-sama namin ipanalangin ito. Lord, nangako ka, Panginoon, when you open
windows. Hindi lang basta isang pintuan sa bawat buhay namin. Kaya mong magbukas, Panginoon, even in the wilderness sa aming mga buhay. Lord, magbukas ka, Panginoon, ng panibagong pintuan sa aming mga buhay. That our labor will not be in vain. Ang aming mga pagsumikap sa lugaring ito, Panginoon, hindi masasayang. Bagkus, Lord, it will put at a significant na dinala mo kami sa lugaring ito, sa bansang ito, Panginoon, with a greater purpose. And you said in your word, greater things are yet to come to those who trust on you, Lord. At kami, Panginoon, ay nananalig na ang tanging maitaas sa aming mga buhay ay walang iba kundi ang kabanalan mo, Panginoon. Ngayong gabi, Lord, mayroon kang pinadala sa aming kalagitnaan. And I ask your Holy Spirit, Lord, to dwell sa aming mga buhay ngayon. Hallelujah. Bro, friend, lapit ka dito. Lapit ka. Behind the scene church, nakilala ko siya sa trabaho. But the Lord said, i-share mo ako, anak, sa taong yan. Hindi ko alam ang kwento ng kanyang buhay, mga kapatid. And yet, isang karangalan na makasama natin siya ngayon. Isa sa mayroon siyang sitwasyon ang matagal na hindi nila pagkakasundo ng kanyang kapatid. Factor na lang ang trabaho at ang mga katrabaho. Pangalawang sitwasyon, yung kapatid niya na matagal nang hindi sila nag-uusap, kanina lang nasunog ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang sabi ko sa kanya, subukan mo lang sumama. Subukan mo lang. And I kept on praying in my heart na mayroong gagawin si Lord. Lahat po tayo may sitwasyon, amen? Yung pinakamagandang ginawa ng Diyos, nakasama po natin siya. At ini-invite ko kayo na samahan natin siya sa panalangin. Samahan natin siya na matanggap niya ang kapayapaan na yun yung kailangan niya ngayon. And the Lord said in His Word, kaya ng Panginoon gumawa ng river sa bawat wilderness na mga buhay natin. At habang nakikinig ako sa mensahe ng Panginoon, isa lang ang sinasabi ng Lord, anak, tumayo ka, tawagin mo siya. Yung din yung nais ko sa inyo ngayon. Ano man meron kayong mga panalangin at dinadala mga kapatid, tapat ang ating Panginoon. Siguro meron kang sitwasyon, magkakaiba lang ang sitwasyon natin, pero isa ang mensahe ng Panginoon na sa mga huling araw na to, magkakaisa tayo sa isang panalangin. Hallelujah. Bro, manalangin ako, sundan mo. Tapos manalangin tayo sa sitwasyon. Amen? Sundan mo to. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus, pinupuri kita, sinasamba, at sa mga oras na to, nais kong makilala ka. Marami na akong sinubukan, pero sa mga oras na to, ikaw na lang ang pwede kong pagkakatiwalaan sa mga sitwasyon na mayroon ako. Nais kong ibigay sa iyo ang aking buhay.
At pangunahan mo ako sa oras na to na magtiwala ako sa iyo. Panginoong Jesus, nais kong ikaw ang magtimon sa lahat ng meron ako. At aariin ko na ikaw ang aking bandila ng kaligtasan. Tatanggapin kita sa aking puso na aking Diyos at tagapagligtas. At mula sa oras na to, palayain mo ko, bigyan mo ko ng kapayapaan, at bigyan mo ko ng kalakasan. Hindi ko alam kung anong meron sa darating na araw na bukas, pero isa lang ang naunawaan ko ngayon, dapat kang nangangako. Kaya ipagkatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, empower this prayer sa buhay ni Bro Efren, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, lahat ng lumalapit sa iyo, tumatawag sa iyo, hindi mapapahiya. Lord, sama-sama po kaming manalangin. And Lord, personally, Lord, humihingi ako sa inyo, Panginoon, ng authority sa oras na to. Na sa paglisan ng Bro Efren sa bahay tahanan mong ito, Panginoon, dala niya ang kapayapaan na kailangan niya, Panginoon. Dala niya ang pananagumpay na galing sa iyo, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng sapat na kalakasan na harapin ang lahat ng sitwasyon na sa kalagitnaan ng mga sitwasyon na to, makita ka niya at pagkatiwalaan ka niya na mayroon kang kayang gawin. Lord, hindi aksidente na nakasama namin siya ngayong gabi. Lord, hindi ko alam kung ano maaaring maganap sa araw ng bukas. Yet, ang alam ko, Panginoon, wala kaming ibang pwedeng pagkakatiwalaan sa lahat ng mga sitwasyon namin. At ipagkakatiwala namin ang sitwasyon ni Bro Efren, Panginoon. Lord, sa naganap sa kanyang pamilya at kapatid, ito yung oras na i-restore mo, Panginoon, ang kanilang relasyon bilang pamilya. Ano man ang mga nawala, kaliwat kanan man ito, Panginoon, dapat kang nangako na kaya mong tanggalin ang lahat at palitan ng pinakamahalagang pagmamahal. At ito yung ating panalangin, O Diyos, sa buhay ni Bro Efren, Panginoon. Kasama ang kongregasyon na to, Lord, isang kayamanan namin na mawitnisan na mayroon ka ng ginawa sa buhay ni Bro Efren, Panginoon, in Jesus' name. Selyuhan mo ang lahat ng mga panalangin na ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo, na sa paglisan ng bawat isa, lalo na ang buhay ni Bro Efren sa tahanan mong ito, there is life and life that comes from you, Lord, na iyong ibinigay at binuksan mo sa kanyang buhay kasama ang pamilya. In Jesus' name. Manifest sa kanyang buhay at naging daluyan kami, Panginoon, na sa panalangin ito, mayroon ka ng ginawang milagro sa kanyang pamilya. Lord, magpadala ka ng mga lingkod mo, O Diyos, sa kanyang pamilya at sa kanyang kapatid, Panginoon, na ma-provide ang kanilang mga pangailangan, lalo na, O Diyos, sa pagkawala ng lahat ng kanilang pinundan. In Jesus' name. Lord, kaya mong gumawa ng bago at kaya mong buuin, i-restore ang lahat ng mga nasira. At yan yung aming panalangin sa buhay at pamilya ni Bro Efren, Panginoon. And Lord, I pray, ikaw ang aming Churubarapa, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan physically kay Bro Efren. In Jesus' name, hallelujah.
na ang kanyang kalakasan, ang sustainability, Panginoon, ay mananatili habang nandito siya sa bansang ito, Panginoon. Gabayan mo siya sa lahat ng pagkakataon at bigyan mo siya, Panginoon, ng sapat na kalakasan na harapin ang lahat na mayroong pagpapasalamat sa pangalan mo, Panginoong Isus. Lord, ang sabi na sa inyong salita, wala pang mga anak mo sa mundo ito na hindi dumaranas ng samot-saring sitwasyon. Pero tapat kang nangako, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pabayaan, at tutulungan mo pa kami na mananagumpay. At yan ang aming panalangin bilang kongregasyon sa buhay ng Bro Efren, Lord. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Dakila ka sa lahat. Silyuhan mo ang mga panalangin namin. Ang panalangin ito sa pangalan mo, Panginoong Isus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Church, deklarahan natin ang kanyang buhay na hindi lang dito, bagkus magamit siya sa ibang panahon at pagkakataon na ma-testify niya na may ginawa ang Panginoong milagro sa kanyang buhay ngayong gabi. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Manatili po tayo mga kapatid. Sa muli mga kapatid, isang palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah. Dakila ang Panginoon. Hallelujah. Muli, Panginoon Lord, sa pagtatapos, Panginoon Lord, ng gawain nito, God, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa punang lahat ng kaluluwa na narito sa sanctuary ito, Panginoon Lord. Kami, Panginoon Lord, ay nagpapasalamat sa iyong kabanalan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O God, na ang lahat ng narito, Panginoon Lord, ay pinunungo na, Panginoon Lord, God, ng pagpapala, na ang blessings, Panginoon Lord, ay amin na na-receive, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon Lord, kahit hindi mo kami mababayaan sa lahat ng aming mga laban, Panginoon. At alam namin, Panginoon Lord, na kung kami ay mananatili sa iyo, O God, ay walang nino man, Panginoon Lord, na makakasagapal sa aming mga harapan, Panginoon Lord, God, dahil alam namin, Panginoon Lord, na ikaw ay sa amin, Panginoon. Lord, muli, O God, ang lahat ng ito, Panginoon Lord, ay aming tinataas sa lahat ng iyong mensahe sa gabi ito, Panginoon Lord, na ito ay magklima, na ito ay magkalima sa aming mga buhay, Panginoon Lord God, at selyuhan mo ito, Lord God, ng iyong banal na dugo, Panginoon, na ito ay manatili sa aming puso, Panginoon Lord God, na mailakan namin sa darating na mga buhay, sa mga bukas, Panginoon Lord, na ikaw ang siyang manatili at maghari sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Muli, Panginoon Lord, sa punang mga kapatiran narito, O God, lalabas kami, Panginoon Lord God, sa pintuan na ito, Panginoon Lord, na bitbit namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Bitbit namin, Panginoon, ang pagpapala, ang pabor, ang grasya, ang kagalangan sa aming mga puso, Panginoon, ang kapayapaan sa aming mga puso ay bitbit namin dahil sa iyo, Panginoon, nagmula ang lahat ng ito, Panginoon. At tagumpay, Panginoon, ang gawain ito, God, na ikaw ang siyang naghahari, Panginoon, sa lahat ng mga buhay na narito sa gabing ito, Panginoon, God. Puri ikaw, Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, namin tinataas sa dakila mo pangalan, mga aming tagapagligtas, in Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Manatili tayo nakatayo, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng mensahe ng Diyos, trust in His Word and be the temple of the Holy Spirit, be the temple of God, and Jesus be the foundation of our faith and life, mga kapatid. Dahil po kung nagawa natin po ito, sabi ng Romans 8:38-39, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor everything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. And He said in His word, the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His great countenance upon you and give you peace. Amen. Humayo tayo, mga kapatid, dalang kapayapaan na mula sa Panginoon. Amen.
Amen. Hallelujah. Wala na pala siya. Isang mapagpalang gabi muli. Announcement number 1. Bukas mayroong Beach Fellowship 5 o'clock AM ang alis. O 4:30 kung ano. So, sama po tayo. Babalik lang tayo kaagad. Siguro mga 7. Amen? Amen po? Amen? Parang si Tita Lilian na lang. Amen? Amen? Parang Pangalawa mga kapatid. Sa Sabado, meron po tayong, yung aspiring na nais na mag-join, meron po tayong workshop patungkol ito sa pag-aaral o preaching, exhortation. Welcome, invited po ang lahat. Ano lang to? 24 oras. Hindi. Mag-umpisa po siya ng alas 6 hanggang alas 10 na. Oo, 8:30. Amen. May palugit. Ano lang po siya, mga 2 oras. So, i-available po ninyo yung mga oras nyo kaysa meron kayong isit nyo na. Ito po yung Sabado. Sa holiday po, Monday, inanyayahan ko po kayo na pumunta rito. Pwera doon sa mga kapatid na gustong tumulong na maglinis, meron po tayong continuation sa workshop. Amen? So, ano yan? Dahil holiday, mag-umpisa po siya ng hapon. Pero mas maganda kung nandito kayo ng bago magtanghali para dito tayo sa tamang magtanghalian. Amen po? Amen. Nice yan. Amen. So, invited po lahat. So, amen. Bukas, panghuli, bukas ng 6:30, meron po tayong kongregasyon na pag-uusap. So, welcome po kayo mag-input lahat. Amen. Dumalo po kayo, dumating kayo. Mga 30 minutes lang yon. So, welcome po. Meron po tayong pagsisiringan, praying na may gagawin si Lord sa bawat buhay natin. Amen po? Amen. Amen? Palakpakan natin si Lord. Tapos, pag-picture muna tayo. Amen. Ikaw yung face of the day. Face of the day. Face of the night. Kuya Brian, dito. Nasaan si boyfriend? Nasaan? Sinong nasa labas? Kita ba kami? Parang hindi. Lahat yan. Smile. One more. Meron ba isa dito Hindi, mo? Kabila. Meron ba yun sa pintuan? Kuya Nels, tawagin mo yung... Hindi, may tumatawag. Okay. Ayan, okay. One more. Dalawa pa. Parang hindi. Oh, yan o. Let's go. Mamaya na ulit. Video pala yan.